So what's up sa inyo mga kaibigan, and again nandito na naman si DJ MA para sa isang panibagong vlog. And for sure guys, yung vlog natin for today magugustuhan nyo, especially sa mga bagong content creator dito sa YouTube. Kasi guys, pag-uusapan natin yung mga YouTube metrics na kailangan nyong malaman, especially dun sa mga nalilito, hindi nila maintindihan kung ano yung mga nakikita nila sa YouTube Studio. So dito guys, i-explain po natin yung 20 YouTube metrics na sa tingin ko kailangan nyong malaman. So guys, kilala nyo naman po si DJ Amino. So straight to the point, direct to the point na paliwanag. So hindi na po natin patatagalin ito. Let's go! Brief explanation kung bakit ito yung vlog na ginawa natin for today, no? Karamihan po sa mga bagong YouTubers, ito po talaga yung hirap na hirap silang intindihin. Lalo na dun sa mga bago pa lang, dun sa mga nagbabalak pa lang mag-upload ng video, sa mga nagbabalak pa lang gumawa ng kanilang mga YouTube channels, dun sa mga walang time para pag-aralan po yung kanilang YouTube Studio. So dito guys, ipapaliwanag natin lahat yan. So magsimula po tayo dun sa tinatawag natin na core metrics. Okay, so guys, sa core metrics meron tayong tinatawag na views. Even though bago ka, alam ko na alam mo ito, no? So yung views guys, ito yung bilang ng panonood ng mga viewers natin sa atin na makikita natin sa mga videos natin. And at the same time guys, no, hindi lang po mahalaga yung bilang ng views. Minsan mas mahalaga po yung tagal ng pag-stay or panonood ng mga viewers natin sa atin. Okay, so yun yung masasabi ko sa views. Pangalawa guys, meron tayong tinatawag na watch time, no? Yung kabuuan na tagal na ginugugol ng mga viewers natin doon sa mga videos na meron tayo. So guys, ito yung nagdi-dictate, ayan, na kung mas mataas yung watch time na nakukuha ng mga videos natin, mas nire-recommend po ng YouTube ito. Okay, doon sa mga audience na naghahanap ng ganitong topic. Okay? So, meron din tayong tinatawag na audience retention, and for sure guys, hindi nyo pa masyado alam ito, especially dun sa mga bago pa lang. Okay? So, ito yung kung ilang percent, okay, ng video ang pinapanood ng mga viewers natin. Kaya mapapansin nyo guys, dun sa audience retention, pinapakita dito kung saang part ng video umaalis yung mga viewers natin, ilang percentage ba yung tinatapos ng mga viewers na meron tayo. So, ito guys, nire-represent po siya ng audience retention, no? Kung gaano katagal or saang part ng video natin nag-i-stay or umaalis yung mga viewers na meron tayo. So bilang isang baguhan na content creator guys, dapat ang goal nyo po talaga is kahit papaano mapag-stay nyo sila, yung mga viewers nyo, sa 30% to 50% ng videos nyo. Hanggat maaari kung kaya nyong gawin yung best nyo doon sa video nyo para kahit papaano matapos po talaga nila yung 100%. Pero guys, doon sa mga baguhan, alam naman natin na hindi pa sila ganun ka-eksperto, so that's why yung 30 to 50% hindi na po yun masama. Pero hanggat maaari guys, let's do our best na gawin yung videos sa mas magandang paraan para tapusin po talaga nila yung videos natin. So guys, yung susunod naman po natin is yung tinatawag natin na CTR or click-through rate. Okay, so dito guys, makikita po natin yung percentage kung ilan po yung nag-click sa mga videos natin after nila makita yung title and thumbnails ng ating videos. Okay, so guys, yung combination po ng dalawang element na ito, yung thumbnail at title, sobrang halaga po niyan kasi ito yung magdidikta kung magkakaroon ba ng mataas na click-through rate yung mga videos natin. So yung next naman natin guys is yung tinatawag natin na impressions. Alam ko hindi pa rin kayo masyado familiar dito, especially dun sa mga bagong content creator. So ano ba yung impressions, okay? Ito yung kung ilang beses ipinapakita ng YouTube yung ating mga videos sa ating target audience. Kaya mapapansin nyo guys, no, mag-open pa lang kayo ng YouTube, may nakabungad agad na mga videos sa inyo. So dun guys, pasok po agad yun dun sa impressions nung channel na yon. So for example guys, mababa yung views na nakuha ng video mo pero mataas yung CTR or yung click-through rate. Ibig sabihin guys, kulang sa impressions. So bakit ba nagkukulang ang impression? It's either kulang yung nakuha na watch time ng video na ina-upload natin, or let's just say hindi agad itinulak ng YouTube yung video na yon sa mga target audience. So that's why may pagkakataon po talaga na bumababa, no, yung views ng ating mga videos dahil hindi pinupush ni YouTube yung algorithm ng video na yon dahil nga hindi agad niya nakukuha yung tamang watch hours or watch time. So mahalaga po kasi guys na yung mga videos natin dito sa YouTube is makalikom talaga ng sapat na watch time para po maipush pa ni YouTube ito sa ating mga target audience. Okay? So kung ang case naman guys ay mataas ang impression, okay, so madaming nakakakita ng video mo, pero ang baba naman ng click-through rate, ibig sabihin hindi naging effective yung title ng mga videos nyo, or hindi rin effective yung thumbnails na inedit nyo. So guys, yun dapat yung i-workout nyo kasi sobrang halaga po ng mga elements na to para magkaroon po kayo ng tinatawag natin na video recommendations dito sa YouTube.
Okay, alam naman natin guys na pag si YouTube nag-recommend yan ng video, doon na po magsisimula na makilala yung ating channels. So guys, dumako naman tayo sa growth metrics. So yung pinag-usapan natin kanina guys is yung tinatawag natin na core metrics na dapat nyong malaman. So ngayon guys, sa growth metrics naman tayo, okay? So guys, subscribers. Okay, subscribers gain, subscribers loss. Sa mga di nakakaalam guys, is makikita po natin ito syempre sa ating YouTube Studio. And guys, ilan na nag-subscribe galing sa isang video, makikita po natin yan. So each of our videos na ina-upload natin dito sa YouTube, makikita po natin kung ilan yung nag-gain natin na subscriber dun sa mga vlogs na gawa natin. Okay? So guys, ito ay indicator ng long-term growth para sa akin kasi itong subscribers na to guys, ito yung let's just say metrics na hindi po nababawasan. So most of the time nadadagdagan po talaga siya. Okay, lalo na sa mga subscribers natin. And guys, yung tinatawag natin na notification clicks, lalo na, like for example, nag-upload ka ng video. So for example guys, ito na lang, nag-upload ako ng video dito sa YouTube. Alam ko yung ilan sa inyo, kaya nyo clinic itong video ko or yung vlog ko today kasi nag-notif sa inyo na yun nga, meron tayong bagong upload. So that's why, yun guys ay isang example ng notification clicks. Okay? So, sukat ng loyal audience. Kasi for example, kung madalas ka nang nanonood sa akin at lagi mo talagang pinapanood yung mga vlogs na meron ako, so automatically guys, every time na magno-notif yung aking uploads, so syempre ikaw, kiniklik mo siya lagi. Okay, so yun guys, sukatan siya ng loyal audience. Sa panahon ngayon, mahirap maghanap ng recharging platform na safe and reliable na kung saan makakamura ka sa mga loads, gaming points, live streaming coins, and gift cards. Sa tinagal-tagal ko dito sa social media, isa lang ang pinagkakatiwalaan ko. Ito ang CocoDP. Bukod sa mga nabanggit ko, madalas silang may payment and discount sa mga product na bibilin mo. Just use the Cocoin payment method para magkaroon kayo ng maximum discount. Huwag nyo din kakalimutan na gamitin ang link na nasa comment section depende sa location nyo. Make sure na mag-login bago bumili para maging eligible sa mga available discounts. Sa gaming, meron sila for Windsmith, Delta Force, Free Fire Mobile Legends, and many more. Sa live streaming apps naman, Popolive, Bigo Live, Star Maker, at marami pang iba. So DJMA, paano ba kami pwede makabili dyan? First, click nyo ang link na nasa comment box. Second, mag-login sa CocoDP. Third, piliin ang product na bibilhin mo. Fourth, ilagay ang user ID at pumili ng package na gusto nyo. Fifth, piliin ang Cocoin payment method for maximum discount. Sixth, ilagay ang email address and click buy now. Ilang segundo lang papasok agad ang mga points or coins na binili nyo at pwede nyo ito check mismo sa email or accounts nyo. Kaya tuwing magre-recharge, dito na tayo lahat sa CocoDP. Ayan, so next naman natin guys is engagement metrics naman po tayo. So, ito guys, alam ko familiar na po kayo dito. Okay, so dun sa mga likes. Ayan. So yung mga likes na nakikita natin sa video guys, technically, wala naman po talaga siyang epekto doon sa pag-recommend ng YouTube sa mga target audience natin. So yung likes guys is parang dinidictate lang nito kung nagustuhan ba ng mga viewers natin yung video na upload natin. Okay? So, katulad nung sinabi ko guys, indirect siya. So, hindi siya masyado nakakatulong sa reach ng mga videos natin. Okay, so guys, yung next is yung comments. Okay, so after nung like, syempre comment. Ayan. So, mas malalim na engagement, meaning so dito sa mga comments, dito natin makikita yung suggestion ng ating mga viewers kung meron man silang negative or positive feedback sa ating mga video. So, that's why tayo, pag nakikita natin or nababasa natin yung comments ng ating mga viewers, so syempre nag-a-adjust tayo. Depende doon sa gusto nila. Okay? So yun guys, malakas ang signal nito sa algorithm. So ibig ko sabihin guys, malakas ang signal sa algorithm, ibig sabihin ito nga yung nagdi-dictate kung ano yung mga pwedeng maging future uploads natin dito sa YouTube. So that's why ako guys, wag nyong iisnabin yung mga viewers nyo if nagko-comment sila kasi for sure makakatulong po yung mga yan lalo na sa mga future uploads nyo sa inyong mga YouTube channels. And guys, yung next naman natin is yung share. Okay, o shares or sharing ng video. Okay, so guys, ito yung nagdi-dictate kung talagang may value yung mga video na ginagawa nyo. Kasi guys, ang mindset ng isang tao, hindi niya i-share ang isang bagay kung hindi siya natuwa, hindi siya na-entertain, or kung wala siyang natutunan. Ibig sabihin kaya na share yung video mo, ibig sabihin may natutunan siya, or dun sa mga binanggit natin, it's either na-entertain siya, natuwa siya, or may natutunan. So yun yung sign kaya po nagsishare ang ating mga viewers ng videos natin, which is sobrang laking bagay po nito kasi yung mga kakilala po nila may chance na ma-discover yung channel and videos na meron tayo. Okay? So guys, madalas na overlook or hindi masyado siya napapansin pero
ito ay isa sa pinaka-powerful way para kahit papano magkaroon tayo ng bagong audience, subscribers, and viewers dito sa YouTube. So guys, tumako naman tayo sa susunod, which is yung monetization metrics. Ayan, for sure, magiging interested kayo, especially sa mga non-monetized channels. Ano? So guys, yung ating susunod is yung RPM or yung tinatawag natin na revenue per mil. Okay? So yung revenue per mil guys, ito yung realistic count kung magkano yung pwedeng kitain ng ating mga videos every 1,000 views. Okay? Katulad nung sinabi natin guys, mas realistic po ito sa cost per mil or CPM. Kasi guys, dito nagre-reflect na po yung mismong kita ng ating every 1,000 views every video. Speaking of CPM guys or cost per mil, no? So ito po yung kita ng YouTube every 1,000 ad impressions. And guys, nakadepende po ito sa niche na meron tayo at dun sa geography or location ng mga nanonood sa atin, or depende po doon sa location kung saan nanonood yung mga viewers natin. Okay, so guys, speaking of ad impressions, no, kung ilang beses po ipinapakita yung ads sa mga videos natin. And of course guys, depende po doon sa watch time and viewers location. Kaya mapapansin nyo guys, no, yung mga ads na lumalabas sa akin pagka nanonood ako ng videos ng mga foreign content creators, syempre yung ads natin dito sa Pilipinas. And guys, yung mga ads naman ng nasa ibang bansa, syempre nakadepende po yan sa location na nasan sila. Like for example, nasa Japan sila. So most of the time, even though nanonood sila ng mga vlogs natin, yung lumalabas na ads sa kanila is yung galing sa Japan din. So depende nga po kung nasaan kayo or nasaan yung mga viewers natin. So guys, dumako naman po tayo sa ating susunod. Okay, so traffic and discovery. So, speaking of traffic, so traffic sources guys, meron tayong search, browse, or home, suggested videos, or external. Okay, so pagdating dito guys, dito natin malalaman kung paano nadidiscover or kung saan nadidiscover ng mga viewers natin yung videos na ina-upload natin dito sa YouTube. Kaya guys, may iba't ibang percentage yan. Depende kung ilan ba yung nakaka-discover sa atin sa homepage, sa suggested videos, sa search bar, and of course guys, sa external or outside sa YouTube. So guys, dumako naman po tayo sa susunod, which is yung YouTube search keywords. Kaya mapapansin nyo guys, pagka nagsa-search yung mga viewers natin dito sa YouTube ng mga topics, is madalas nakadepende po ito sa every words na makikita sa ating title. So that's why dun pa lang sa pag-construct ng ating title, sa paglalagay ng tamang keywords guys, is sobrang halaga po ito para magkaroon tayo ng viewers dito sa YouTube. Kaya kailangan po na ayusin natin lagi ito. And ito naman guys, para sa mga content creators na medyo advanced, so kailangan nyo po itong malaman, lalo na kung kayo po ay medyo matagal na dito sa YouTube. Okay, so guys, yung end screen CTR. Ayan. Kung mapapansin nyo guys, every time na matatapos po yung video natin, meron akong iniiwan na isang video at playlist. So dito guys, makikita natin yung percentage kung ilan yung nagkiklik sa ating mga end screen or dun sa mga videos na nilalagay po natin sa end screen. Okay? So dito guys, makakatulong ito para magkaroon po ng tinatawag na domino effect yung mga videos natin, kasi once natapusin nila yung current video, may chance na panuodin din po nila yung video na ilalagay natin sa end screen, na pwedeng panuorin nila ng panuorin yung mga videos na, alam mo yun, tuloy-tuloy as in like domino. And guys, dumako tayo sa tinatawag nating card CTR or card click-through rate. Kung mapapansin nyo guys, pagka nanonood kayo ng mga videos natin, is meron kayong makikita na parang word na subscribe. And pagka-click nyo po yan, lalabas po yung ating channel. So guys, nako-customize po yan sa ating video settings every time na kayo po ay magpapublish ng inyong video. So guys, malaking bagay din po yan para kahit papano is mas mahikayat po natin na mag-subscribe yung ating mga viewers sa ating channel. At guys, hindi lang po yan ang pwede nyong ilagay dyan. So pwede kayong maglagay ng playlist, ng video, depende po doon sa elements na available dyan sa cards. And guys, yung next naman po natin is yung tinatawag natin na returning and new viewers. As you can see guys, sa inyong mga YouTube studio, meron po tayo dyang metric na kung saan meron dyan percentage, kung ilan yung percentage ng mga viewers natin ang bumabalik sa mga videos natin at mga bagong viewers na nanonood sa atin. So guys, makikita nyo po yan sa inyong mga YouTube studio. At dahil dito guys, parang ipinapalam sa atin ng YouTube na mas madami yung bagong viewers or mas madami yung old viewers na bumabalik-balik sa ating channel. So ito guys, pangalawa sa huli, no? So yung tinatawag po natin na best time to pause. So makikita po natin ito sa audience metrics. And guys, na-vlog ko na ito before, but syempre guys, i-recap lang natin dun sa mga bagong viewer ng ating channel. So guys, dito pwede nyo makita kung ano yung oras or time slot na madami kayong viewers. Okay? Na kung saan madalas, mas madaming nanonood sa inyo. So guys, ito, pwede nyong sundin yan kung sakali man na kayo po ay mag-upload ng mga videos nyo dito sa YouTube.
So guys, last but not the least, so meron tayong tinatawag na average view duration. Okay, so yung total na panonood sa atin ng mga viewers natin, depende doon sa minutes and percentage. Okay, so guys, mas mahalaga minsan kaysa audience retention kasi guys, yung average view durations, so like for example, sobrang dami nang nanood sa'yo. So sa 1,000 na viewer mo, let's just say all of them talagang umabot ng 6 minutes to 7 minutes ng video mo, sabihin natin yung isang video mo 10 minutes lang. Meaning, pag pinagsama-sama yung let's just say average view duration, pwedeng umabot yon ng 50 to 70%. So pag mas mataas ang average view duration, mas inire-recommend ni YouTube sa ating mga target audience. So guys, that's why minsan mas mahalaga din po ito sa audience retention, no? Yung average view duration. So ito na po guys yung quick summary ng vlog natin for today, no? So CTR brings people in. So meaning yung click-through rate, ito yung nagiging reason para po makita nila yung nilalaman ng videos natin kasi without the click-through rate, hindi po natin malalaman kung effective ba yung thumbnail or titles na meron yung mga videos natin. And of course guys, watch time makes them stay. Okay? So, kung maganda yung pagkakagawa nyo sa video, maganda yung transition, talagang valuable, entertaining, talaga namang may matututunan. So, mas mahaba yung chance na manood yung mga viewers natin. Okay? And of course, guys, engagement makes YouTube push the video. So, guys, without the engagement, walang chance na i-push ng YouTube yung algorithm ng mga videos natin. So, that's why sobrang halaga din po ng engagement with the audience, especially sa ating comment box para kahit papano magkaroon sila ng bagong idea, magkaroon din tayo ng mga bagong ideas dun sa mga videos na pwede natin gawin in the future dito sa YouTube. So, yun lang naman po yung masasabi natin sa ating mga YouTube metrics and hopefully, guys, madami kayong natutunan sa vlog na to. And kung sakali man guys na nakatulong ako sa inyo, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. And syempre guys, mega love shoutout po sa mga solid viewers natin na nag-aabang ng vlogs natin daily. Ayan, so maraming salamat po sa always pag-antabay sa mga vlogs na ina-upload natin everyday. And guys, hindi rin po natin kakalimutan na i-shoutout yung ating mga exclusive members. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo, no? Dun sa mga nagpa-member last month and this month sa ating channel. Ayan, sa mga kaibigan po natin na nagtataka. So guys, ipineplex po natin sila every end of our video bilang exclusive members. And of course guys, meron po silang tinatawag na monthly community post na every month ipinopost po natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating subscribers and viewers dito sa YouTube. So guys, yung pa-member po sa ating channel is $1 a month lang po yan. So 58 to 59 pesos lang monthly. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin po kayo sa vlog natin for today. So meron tayong iiwan na isang video at playlist dito na makakatulong sa inyo bilang isang baguhan na YouTuber. Okay, so yun lang naman guys. Maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.